get more updates from the Senate, we have mobile journalist Merimon Reyes. Yun, Merimon, the committee is in suspension pa ba? What is happening ba right now? Oo, Angela, Diego, ngayon ay nagpapatuloy na yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan nagkaroon kasi ng yung exchange between Pacifico Curly Discaya and Senator Risa Hontiveros tungkol doon sa supposed na binabayaran daw nila bilang kontratista para doon sa pag-secure ng mga proyekto. Una kasing sinabi ng mag-asawang Discaya, or rather di Sara Discaya to be specific, na pagdating doon sa bidding, yung ilang mga kumpanya na kabilang din sa kanila na pag may-ari nila supposedly, sabay-sabay din daw na nagbibid sa mga proyekto. Pero ngayon naman, nagkakaroon ng pagde-deny itong si Curly. Sinasabi niya, nag-divest na raw sila at hindi naman daw ganun yung sitwasyon. Pagtungkol naman doon sa supposed na binabayaran nila na 25%, 30% para nga makapag-secure, sila sabi dito ni Curly, napipilitan lang daw sila pero ayaw pang diretsuring sagutin kung yes or no. Kaya doon sinabi ni Senator Jinggoy na sagutin lang, yes or no, yun lang ang tinatanong ni Senatora Risa kung nagbabayad daw ba sila. Doon na sumagot ko ng yes. Nung tinatanong naman din ni Senadora Risa kung magkano yung itong kanilang binabayad, doon naman na nag-i-invoke na ng rights against self-incrimination itong si Curly at sinasabi pa nga, ang sinabi dito ni Senadora, may protection naman daw sila basta magsabi raw sila ng totoo during the session. At ang sinabi din naman kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon, throughout the past 2 weeks naman, nakatanggap sila ng more than 100 reports ng mga ghost flood control projects at very substandard projects. Hindi lang daw yan sa Bulacan, kundi sa iba't ibang bahagi pa raw yan ng bansa. Sa mga susunod na linggo din daw, plano na rin ng DPWH na maglabas na ng kanilang transparency portal. Nakalagay na dito itong mga anomalyang flood control projects, yung project proponents at maging yung mga nasasangkota na DPWH officials dito. At yun nga, lahat na magiging findings nila, ibibigay nila sa ICI para nasa karampatang paghahain ng mga kaso. Balik sa inyo. And also kanina, no, si Senator Tito Soto, kinwestiyon niya yung absence ni Sara Discaya. Yes. And I think ito ba yung nag-lead din isa sa mga rason bakit siya na-cite in contempt? Oo, Angela, kasi nung Curly. nagtanong din kanina si Senator Rodante Marcoleta sa presence na kulang yung mag-asawang Discaya, si Curly lang ang nandito. Ang una kasing sinabi ni Curly, meron daw medical condition na kailangan i-prioritize itong si Sara, kaya hindi raw siya makakapunta. Pero noong binasa naman sa komite yung letter ni Sara, ang nakalagay doon, meron daw siyang meeting si Sara sa kumpanya niya ngayong araw at ang pag-uusapan daw nito yung issue raw na kinakaharap ng kumpanya, ano raw yung nagiging epekto nito sa mga empleyado. Pero hindi raw maaaring makansela itong meeting, company meeting ni Sara Discaya. So doon ngayon nagkaroon na ng pag-question itong mga senador na tila parang nagsisinungaling daw. Iba raw ang sinabi ni Curly, hindi raw ba sila nag-usap mag-asawa kumpara doon sa kasulatan na binigay naman ni Sara. So dito ngayon, cited in contempt si Curly Pacifico Discaya for allegedly lying sa absence ni Sara. And for Sara naman, so far ang pinaka-nakikita natin mula sa komite, hahainan nila ng show cause order ito sa kanyang pagliban sa pagdinig. Okay. Aside from Pacifico Curly Discaya, sino pa yung mga nandiyan dyan ngayon na involved dito sa alleged anomalous flood control projects na mga contractors? Oo, si Mark Alan Arevalo ng Wawa Builders, nandito siya. Mula sa Sims Construction, si Sally N. Santos, nandito rin siya. And even itong WJ Construction, nandito ang presidente, nandito si Warren Jose from WJ Construction at itong si Nina Elamparo Jose mula sa WJ. At so far hindi pa napapag-usapan itong inaabangan natin na CCTV footage, kung saan nga ba talaga pumuntang opisina, kaninong opisina ng senador pumunta itong si Nina at kung totoo nga ba yung sinasabing may dala-dala na nga siyang lagay o ito yung sinasabing kickback na supposedly makukuha ng isang senador. Adria. Alright, babalikan ka namin dyan. For the meantime, maraming salamat. That was our mobile journalist, Merimon Reyes, live at the Senate.